Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang estudyante na hindi sumuko sa buhay sa pag-abot ng kanyang mga pangarap para sa mga taong pinag-aalayan niya ng kanyang mga pagsisikap. Siya ay si Joel. Nasa isang sulok lang ng abenida ang pinapasukan kong public college, kaya halos sa lugar din yon umiikot ang aking buhay. At dahil huling taon ko na noon sa kursong marketing, mas kailangan kong kumayod para may pantustos ako sa pinaghahandaan kong pagtatapos sa kolehiyo. Miko! Tol! Uy! Ikaw pala, Joel. Ano, Tol? Kumusta ka na? Nakakita ka na ba ng diskarte? Wala pa nga eh, kaya nga hinanap kita rito sa mall. Magpapapasok sana akong lagarista sa sinehan ng tatay mo. Ha? Di ba minsan nabanggit mong kailangan ng tatay mo ng isang kasamang lagarista? O, Tol, mahirap maging lagarista. Pagod ka sa pabalik-balik sa pagbabiyahe ng mga rolyo ng pelikula ng mga sinehan. Baka maapektuhan ang pag-aaral mo, Tol. Tol, kaya ko yun. Sige na naman oh. Ipakiusap mo ako sa tatay mo. Eh, kung mapilit ka, di sige. Mamaya, pagkatapos ng duty ko, Ano? sasamahan kita kay Itay. Talaga? Kasi niya ang pinapasokan niya sa may kanto ng abenida. Tol, thank you. Thank you. Maasahan talaga kita. Sa totoo lang, Tol, nauna na ako nagsabi kay Itay na ako na lang ang kunin niyang lagarista. Ha? Eh, ayaw nga niya eh. Dahil baka makasira raw sa pag-aaral ko. Pero hindi na rin niya ako pinigil na mag-apply akong janitor dito sa mall. Naiingit nga ako sa iyo, Tol eh. Kasi may tatay ka pang nag-aalala para sa kapakanan mo. Ako, kami ni Jana, hindi na rin maipaliwanag ni Lola kung nasaan ang mga magulang namin. Basta isang araw, hindi na raw nagsiuwi. Lagalag daw kasi ang mga yun eh, sa kalsada na bubuhay. Tingnan niyo po kung ano itong mga dala ko. Oh, tingnan niyo. Isang plastic na mga hitayan ng manok At saka, ano ba yung nasa isa pang plastic na hawak mo? Pansit bihon ba yan? Abay, mukhang napakuluan na. Drumstick po ang tawag dito sa mga manok na nasa plastic, Lola. Tsaka, opo, pansit bihon nga po itong nasa isang plastic na napakuluan na. Eh, ang tanong, saan ba galing ang mga yan, ha? Diyan na. May patakaran po kasi rin sa food chain na pinagtatrabahuan ko bilang crew. Kapag nalaglag na po sa flooring yung pagkain, kahit naka-plastic pa, ipinatatapon na po sa basurahan. Gaya po nitong mga drumstick na naka-plastic naman nang malaglag mula sa kinilalagyang cart. Ito naman pong pansit bihon, sumobra po ang oras sa pagkakaluto. Kaya ipinatatapon na rin talaga. Oh, pinatatapon na pala eh. Bakit dinala mo pa pauwi? Bawal po talaga yung ginawa ko, pero nanghihinayang po ako sa mga pagkain dahil hindi naman narumihan eh. Kaya nakiusap po ako sa supervisor ko na iuuwi ko na lang para po may pagkain tayo. Buti na lang naunawaan po niya ako. Pero hindi na raw po yun po pwede sa susunod dahil bawal nga talaga. Ay, nako. Sa katulad nating mahirap lamang, meron pa bang bawal-bawal? Ang mabuti pa, akin ang lahat yung mga pagkain na yan. At nang mailuto na, ipiprito ko yung mga manok. At yung bihon, titimplahan ko ng masarap na sabaw. Ang tanong, may sarili ka bang bisikleta na magagamit mo sa pagbibiyahe ng mga rolyo ng pelikula? Opo, yung ginagamit ko po kapag pumapasok ako sa klase. Aha. O, sige. Pero, oy, para di masyado maapektuhan ang pag-aaral mo, ha? Sa mga araw ng Sabado at Linggo kita bibigyan ng schedule, okay? Opo. Total, mas maraming tao sa sinehan sa mga araw na yon. Maliwanag? Opo. O, paano? Na-explain ko naman lahat sa iyo mga gagawin mo. Opo. Sa Sabado po, maaga akong pupunta rito sa sinehan. Okay. Maraming salamat po, Mang Fredo. Maraming salamat po. Ay,
Ano yun? May nahulog daw po sa hagdan ng sinehan, mga Fredo. Ano pa naman yan? Ako si baby yun. Lagi nahuhulog yung sa hagdan na sinihan dahil sa kalasingan. Sino pong baby? Ay, nako. Huwag mo na itanong kung sinong baby yun. Dahil kapag nagsimula ka ng maglagarista dito sa sinihan, palagi mo na siya makakasalubong. Nako, malamang isa ka na rin sa iiwas sa kanya kapag nagkataon. Bullshit yung mga tao sa sinihan. Walang kwenta. Oh, Kalahin mo? Nakita nila ako nahulog sa hagdan. Wala man lang isang tumulong. Pero, uy, Renata, oh. salamat dito sa Band-Aid na nilagay mo sa sugat ko sa noo. Okay ka. Approve ka sa akin. Dapat po ata, aling baby. Kapag nakainom kayo, pumirmi na lang kayo sa bahay nyo para makaiwas din po kayo sa disgrasya. Ay! Ano ka ba? Dito, bahay ko, sa sinihan. Dito ako nakatira. Kaya walang pwedeng makapagpaalis sa akin dito. Hindi po kayo itinataboy ng security guard? Ha? Mas makulit pa ba siya sa akin? Ha? Pakay ko siya. Pero, teka. Pugi ka. Sino ka ba? Anong ginagawa mo dito sa sinihan? Ako po yung bagong lagaristang kinuha ni Mang Fredo. Ah, Fredo? Ha, manhid na lagaristang byudo na kahit na anong pa-charming ang gawin ko. Di ako pinapansin? Walang pakiramdam? Kaya po pala negative ang perception sa inyo ni Mang Fredo. Kasi type ko, yung kay dad ko rin. O kaya yung mas matanda sa akin. Kasi nga, gusto ko gawin nila akong prinsesa ng kanilang pagmamahal. Yung bang pinagyayabang ako na ako yung mahal nila. Oh, yung talagang pangarap ko. Ang maging kagaya ng bida sa Pretty Woman. Oh. Napanood mo yan? Lola, nakikita niyo po yung siniyang yon? Doon po nagtatrabaho si Kuya Joel bilang lagarista. Ay, doon ba? Opo. Kalaki pala ng sinehan na to. Siguro, ang sarap manood ng mga pelikula ni Fernando po. Ay, paborito ko nga kasi si FPJ ako. Speaking of FPJ, Lola, ayun oh, tingnan nyo. Ang gaganda ng mga pelikula ni FPJ na ginuguhit ng mama sa malaking canvas, oh. Ang galing niya, no? Ay, oo nga. Kanina pa ako naaaliw sa pagtingin-tingin sa malalaking billboard ng mga pelikula. Ang gagaling ng mga gumuguhit. Talagang mga dalubhasa sila sa ganyan sining. Oo nga po. Ay, may nag-text. Teka lang po. Lola, si Kuya po. Puntahan daw po natin siya sa presintong malapit sa siniyang pinapasukan niya. Ay, pero bakit daw? Bakit daw nasa presentong kuya mo? Alalang-alala ako sa iyo nang i-text sa akin ni Biko na nabundol ka raw ng isang van na nawala ng preno sa isang pagliko sa Avenida. Buti na nga lang, Tol. Yung bisikleta mo lang ang nagkasira-sira. Oo, nakatalong kasi kagad ako mula sa bisikleta nang makita kong sa direksyon ko patumbok ang van. Mahalaga, gas-gas lang yung mga inabot mo. Oo. Napalitan pa ng bago yung bisikleta mo. Buti naman, mabait din naman yung may-ari ng van na nakadisgrasya sa'yo. Hindi tinakasan ng pananagutan niya. Ang good news pa ron, Tol.
Tuloy pa rin ang paglalagari mo sa mga sinihan ng mga rolyo ng pelikula. Oy, kayong dalawa ha? Dahil kayo ay mga graduating student, ha? Mag-iingat kayo. Tay, Sabihang malapit daw sa disgrasya, mga malapit nang magtapos sa kolehiyo. naniniwala kayo ron, Tay? O bakit masama ba maniwala? Aba, mahalaga sa akin makatapos kayo ng maluwalhati sa mga kurso ninyo. Ang gusto ko, pareho ko kayong makita ng aakyat sa entablado. Dahil ang tagumpay nyo, tagumpay ko rin. Ang lola talaga. Ang saya-saya ng paligid tapos ikaw pa na yung iyak. Ay, naku, Apo. Sige kayo, baka malampasan niyo ang pag-akyat ni Kuya sa stage. Malapit ko siyang tawagin, Ay, hindi ko mapigilan ng pag-iyak sa sobrang tuwa. Bakit ba? Ano ba yan? Ituloy ako nakakawa na sa inyo Ayun, naiiyak na rin ako. Alam mo, Apo, isa ito sa magiging pinakamaligayang araw sa buhay ko. Dahil pagkaraan naman nito, ang pagtatapos mo rin sa kolehiyo. Siguro nga, kapag pareho na kayong nakita ng kuya mo na nasa maayos ng katayuan, pwede na akong mamatay. Lola talaga. Masyado na kayo nag-iisip sa mangyayari after 50 years pa. Matagal pa po tayong magkakasama-sama ni na Kuya, okay? Kasi nga po, kayo naman ang aalagaan namin. Kung paano nyo rin kami inalagaan mula nung maliliit pa kami. Lola, Opo. mahal na mahal po namin kayo. Lagi niyo pong tatandaan yan. Joel! Ay, uy! Aling baby, kumusta na po kayo? Gusto ko lang magpasalamat kasi doon sa binigay niyong birthday cake ni Miko sa akin. Nung sumweldo kayo sa trabaho niyo. Nako, di niyo alam kung gaano kalaking kaligayahan ang naramdaman ko ng araw na yon. Aba, sa buong buhay ko. Noon lang ako nakatanggap ng cake sa araw ng birthday ko. Ang totoo po, may kasama pong bulaklak ang cake na yon. Pero sabi po kasi nga sa amin ni Miko, siya na raw pong magbibigay sa inyo ng personal. Ha? Sino? Ayan po. Baby, belated happy birthday, ha? Habol pa ba mga bulaklak na ito? Fredo? Pasensya ka na sa mga naging kasungitan ko. Parang ko lang naman yun para mapansin mo rin Sila para maisip mo lang baguhin yung buhay mo. O yan, tingnan mo. Ang ganda-ganda mo pala ngayong hindi ka nakainom ng alak. Kasi huminto na ako sa pag-inom ng alak. Naku, salamat. Ay, wala namang nababago sa buhay ko Lalo pang napapasama. Nawawalan pa ako ng direksyong mag-isip. Dahil nagkakamabutihan na po kayo, alis na po ako. Papasok na po ako sa trabaho. Ay, Joel! Oh. Salamat, ha? Oh. Maraming salamat sa pagmumulat mo sa akin sa kahalagahan ng buhay. Basta wag po kayong matakot na muling makipagsapalaran para makita ang ganda ng mundo. Hindi po kayo nag-iisa. Marami po kaming nagmamahal sa inyo. Oh, Di po ba, Mang Fredo? Oo naman. O, Papa. Kanina pa talaga tayong gustong iwan ni Joel para magkasarili lang tayo Sasabihin ko na bang mahal kita, baby? ang bilis naman. Siyempre. Siyempre rin.
Gusto ko munang mag-umpisa tayo bilang magkaibigan. Pa-date-date, yung bang may babalik ang alaala ng isang young love. Ganon. Oo. O sige, saan mo gusto unang mag-date tayo ngayon? Ilang mahabang taon na rin mula nang makatapos ako sa kolehiyo hanggang sa nagkaroon ng matatag na trabaho sa isang marketing department ng isang kilalang supermarket. At pinupuno pa rin ng galak ang puso ko kapag nagagawi ako sa Avenida, ang lugar na naging kanlungan ng aking mga pangarap, ang lugar kung saan nakilala ko mga taong nagtugtong sa aking mga pangarap. Napapangiti pa rin ako kapag naaalala kong isang dating mahirap pero masayang buhay ng isang lagarista. 10 ng mga lumang pelikulang mahuhusay na iginuguhit sa malalaking canvas sa bawat panulukan ng lugar. Ako po si Joel at ito ang aking buhay. May katapusan ang mga lungkot ng buhay. Kailangan lang nating umangkop sa lahat ng hamon. Huwag sumuko. Harapin ang mga pagsubok. Mga nagsiganaw, Junel Benamin, June Legaspi, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Joel. Naglapat ng angkop na tunog, Jero Putia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Mayar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.